Sabi mo informal contract and then pasalo, ibig sabihin nga assumption of mortgage, no? Ikaw ang sasalo ng utang. Sabi mo nga maraming gray areas. Pag ganito po sa informal sector po, informal na kontrata po nangyayari, ano yung mga dapat namin gawin? Kung may kunyari may nag-alok sa akin, "Oy, Patpi, yung kotse ko hindi ko na kayang bayaran yung buwan-buwan. Ikaw na lang magsalo tapos sa'yo na lang yung kotse, bayaran mo na lang." Kunyari ako, dagdag na lang na 50 mil or whatever dun sa down payment. Yung mga ganyan minsan maganda nga yung offer, di ba? What should we look out for or what should we do if we get an offer for those mga pasalo arrangements? Ang the best po talaga niyan, you talk in front, the best po really is to talk in front of the bank, no, or financial institutions, no, that has the contract. Mas maganda ho doon na kayo mag-usap rather than kayo directly, no. Okay. And of course, you're prepared to assume not only the liability but also the other fees involved. Doon ho kayo mag-agree. Mas maganda ho transparent as possible, no. Wag na ho mag-chat messenger, wag na mag-chat sa through social media. Best you see each other immediately, no. Makita nyo kung talagang totoo yung produkto, andyan ba talaga yung kotse, andyan ba talaga yung bahay, magkano yung interest, no. Matatransfer ba talaga pagtapos na yung agreement. Okay. Very attractive po yan, ano? Kasi imagine, hindi na ikaw yung magfa-file ng loan kasi mahirap din po makakuha ng loan. Halimbawa, lalo na pag sa bahay First o time sa kotse. siguro. O imagine, sasaluhin mo na lang, ano? Pero marami nga po nabubudol. Pero hindi rin po nila alam, marami rin po ang nagugulat eventually na meron pala mga hidden costs pala, yung ibang mga pasalo. Ano po yung usual po na mga red flags and hidden costs na hindi po na-anticipate ng mga sasalo buyers? Opo, yung mga too good to be true din po, no? Lalo yung sinasabing no interest charges, no hidden charges, no other charges, no. Ang hirap po talaga na mag-rely lang sa online advertisement, no. Lalo na through social media. Medyo inabot ko yung speaker nyo previously, no, na talagang madaming ang sabi nyo nabubudol, no. The best talaga is meet the seller in front of the doon sa office ng bank or ng financial institution. So you will know what are the details of the transaction on the agreement. Para hindi ho kayo maloko. Mahirap yung mag-assume And medyo ngayon po iba na rin talaga pag mag-assume kayo or uutang kayo. May birth pains lang po pero mas maganda po talaga direct contact sa banks or sa financial institution. So Professor, yung mga ganyan yung pasalo, sabi mo nga, no, yan ang tip mo, dapat sa harap na, whether kung bangko yan, di pumunta kayo sa bangko para mapag-usapan. Ay, yung mga bangko ba, pinapayagan ba nila yung ganyan? Is it a normal agreement? Or as in, kunyari ikaw, hindi mo na kayang mabayaran, tapos meron kang buyer, pwede ba yung ipasa? Yung legally, it's possible. Kasi ang mahirap doon ay baka kaya ginagawa ng mga ibang tao kasi hindi pinapayagan ng mga bangko. Pinapayagan naman po yon yung pasalo. Yes po. Pinapayagan po yan ng bangko at other financial institutions, so yung mga nagpapautang. As long as mag-comply sila doon sa mga requirements po ng so-called transfer of the debt, no, of the mortgage. Napaka-importante po yun. Kaya nga po, mas gusto po ng bangko yan na hindi mag-default kasi yung private lender. So kung may mag-a-assume, mas maganda po as long as mag-comply. And the bank and financial institution will also reiterate the specific details of the agreement.